Ngayong gabing ito, tuturo ko lang sa inyo yung mga malulupit na learning style natin na dapat taglay-taglay nyo. Kayong mga estudyante, yung tinutukoy ko. Okay, huwag kayong mag-aksaya ng oras. Walang kwenta yung oras aside from or more than studying in school. Walang kwenta ang mga bagay na yan kung hindi mo gagamitin ang tama ang oras mo. Okay, makinig kayo. share ko yung experience ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung tunay na paraan kung paano lumago at kung paano maging successful sa field na napili mo. Okay? Maestro Bino Lesson. Alam niyo ba kung anong pinakamahalaga? Lalo na kapag nandiyan kayo inside the classroom, lalo na kapag kayo ay nag-aaral, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang wide reader ka. Dapat wide reader. Meaning to say, literally, you read a lot of books related to the field that you have chosen or you choose. Okay, for example, you are taking criminology, you are taking nursing, engineering, something like that. Kung engineering ka, more on mathematics yan. Kailangan wide reader ka. Marunong ka magbasa ng mga symbols, yung mga word problems, lahat ng related sa may course or lahat ng related sa napili mong field, kailangan binabasa mo. Huwag kang mag-aksaya ng panahon, okay? Kailangan wide reader. Bookworm. Yung hindi mo dapat ipinapakita na ikaw ay nagbabasa, trying hard kang mag-library, yung solo mo lang, sikreto na ikaw ay nag-aaral, nagsusunog ng kilay kung tawagin. Promise, mabubunga lahat ng pinaghirapan mo. Hindi totoo yung pinanganak kang matalino, may stock knowledge ka, ikaw ay mahusay na kaagad sa field na yun. Hindi totoo yan. Mas malupit yung masisipag at matyatsyaga, yung mahilig mag-browse through internet, mahilig mag-take down notes, mahilig mag-lecture. Yan ang mga nagwawagi. Papakinabangan niyo yan balang araw at nasubukan na natin yan. You are wide reader, meaning to say, mas angat ka, mas kakaiba ka sa iba, mas maalam ka. Okay? And then, at the end of the day, lalabas ka ng dormitory, lalabas ka ng classroom, lalabas ka ng bahay, confident ka kasi you know almost everything about the field that you have chosen. Yung field na sinasabi ko, ito yung halimbawa, course na napili mo, you are in college, or kung ano naman yung for example, you are in high school, kung ano yung mga napili mo mga interest, may kinalaman sa interest mo. Okay? Dapat, yun yung mga binabasa mo. Okay? Huwag kayong mag-aksaya ng oras sa social media, yung mga entertainment na sinasabi, yung mga puros kalokohan, yung pag-browse mo, meron na naman. Pag-flip mo, meron na naman, nauubos ang oras natin dyan. Hindi tayo magbabanggit ng kahit anong type of social media. Basta, nakakaubos ng oras yan. Okay, ang gawin mo, magbasa ka, mag-enjoy ka. Okay, kapag hindi ka nag-enjoy habang ikaw nagbabasa, wala, boring. Pero kung ine-enjoy mo yung binabasa mo, you are getting confident and of course, you will be prepared on the future examination. For example, may board exam yung course mo. Okay? Yun lang yung for my experience lang naman. Sa experience ko, ito lang yung masishare ko. Sinubukan natin yan. Alam nyo yung tipong paglabas mo ng dormitory or ng apartment, punta ka sa city library or kung hindi naman sa internet shop, kung mas maganda yung usong-uso na ngayon cellphone. Iba rin kasi yung experience kapag binibisita mo yung mga city library, library hub, yung mga na kung saan yung mga source ng information kung saan ay na-preserve yung knowledge. Ngayon kasi sa Google, madalas kasi, di ba, search engine natin Google, madalas kasi sa Google limited lang. Yung pinapakita lang niya parang mga introduction lang, mga synopsis, summary lang, halos lahat. Kadalasan dyan PDF, downloadable, babayaran mo pa. So, tagaan lang. Gawin nyo yung traditional style, learning style na ginagawa ng successful na Filipino students na
mas mainam pumili kayo sa mga sikat, sa mga nalalathala sa pahayagan. Yun lang. Okay? Yun lang ang masishare ko. Maestro Bino Lessons.